Sa'yo pala ay may pagtingin. Di ba noon halos di ka kausapin, di binibigyan pansin. Sang ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig. Di man narinig ang puso ko'y sadyang naglalambing, di mo lang napapansin. Ikaw lang ang tanging mahal, asahan. Sa'yo ay tapat kahit ano pa man sabihin nila. Hindi na magbabago, pag-ibig ko'y sayong sayo. Pilitin mang limutin ka, pag-ibig di mag-iiba. Ikaw ang tanging mahal na nagbigay kulay sa aking buhay. Saya wala nang papantay, puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-iisa. Ikaw o aking sinta, ang siyang sasagip sa puso. Sandali nga muna. Saan tayo pupunta? Gusto mo ba ng peras? Hindi ako kumakain ng peras. Teka, paano mo nalaman narito kami? Sinabi sa akin ni Bernie. Sa isip-isip ko, ang lalaking tulad mo, na maloko at mahilig sa mga babae, ay talagang magiging masaya sa lugar na ito. Anong ibig mo sabihin? Tulad na lang ng pakikipaglaro mo sa babaeng yun. Sa kanya? Nagbibiro ka ba, Bianca? Alam mo bang, pag wala siyang magawa, inaayos niyang kwarto ko? Kahit na magulo ang kwarto ko. Alam ko naman saan nakalagay ang aking mga gamit. Kapag inayos na niya, wala na akong mahanap. Panggulo lang siya. Ang kapal naman ng mukha niya. Bakit niya pinapakialaman ng iyong mga gamit? Katulong lamang ang gumagawa nun. Ano mo ba siya, alipin? Huwag mo naman sabihin yan tungkol sa kanya. Bakit ba, Charlie? Ano naman kung sabihin ko yan? Bianca, kapatid lang ang turing ko sa kanya. Mabait si Camille at masipag siya. Hindi mo siya dapat pinagsasalita na masama. Tandaan mo, wala ka sa viewer. Ah, ganon! Sige na nga, kasalanan ko na. Hindi ko sinasadyang pagsabihan siya. Diyan ka na nga! Bakit kaya siya nagalit? Ikaw pala, Gary. Ako nga. Kung gusto mo nakausap, narito ako para damayan ka. May problema ka ba? Wala. Ikaw ang bahala. Hindi ka pa ba tapos sa pag-aayos, Camille? Naantok na ako. Kung gusto mo, si Bianca na lang mag-ayos ng mga gamit mo. Ha? Bakit siya napasok sa usapan? May gusto siya sa'yo. Imposible yan. Teka, nagpapatawa ka ba dahil muntik na ako matawa doon? Sa tingin mo ba nagpapatawa ako? Halata naman may gusto sa'yo yun. Ano nagustuhan niya sa akin? Malay ko sa kanya, malabo siguro mata. Pero hindi ako naniniwala. Bulag ka ba? O nagmamaang-maangan lang sa katotohanan? May gusto sa'yo yun. Diyan ka na, tapusin mo yan. Saan ka pupunta? Sino ka? Dr. Chan, bakit po? Kapag nalaman ng kamahalan na nariyan kayo, siguradong magagalit siya. Gusto ko siyang makita. May sasabihin lang sana ako. Imposible yata yun.
Sa tingin ko, hindi siya papayag. Diyan lang ako sa pintuan. Pagkatapos aalis na ako. Sandali lang ako. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. Isang kapangasan ang ginagawa ko. Kaya, patawad kamahalan. Prinsesa, meron akong kahilingan. Pinatawad na kita. Bakit ka pa narito? Kung maibabalik ang dati niyong kagandahan, gusto ko sanang sumama sa inyo bilang alagad. Kung maaari sana. Hindi maaari. Sa Palasyo Mingyu, bawal ang lalaki. Bakit si Feng Yu? Naging alagad niyo siya. Prinsesa, kapag ginawa ninyo akong alagad, susundin ko ang lahat ng gusto niyo. Hindi ka bagay bilang alagad. Malambot ang puso mo at mapagbigay. Kaya huwag ka na umasa. Hindi tulad mo ang akin tinatanggap. Kaya umalis ka na. Alam ko ang intensyon mo. Pero para sa akin, hindi na ako muling magmamahal pa. Teka muna, sandali lang. Pwede dito. Kung wala kang pera, huwag ka nang babalik dito sa Red Tea House. Kung babalik ka pa, Dr. babalik Chan? ko yung mapa mo. Dr. Chan, ano nangyari? Nasaktan ka ba? Ha? Pera, kayo pala pahingin pera. Wala akong pera, baka si Charlie meron. Teka, huwag niyo akong hawakan. Salamat. Sa wakas, may pera na ako. Red Leaf, nandyan ako. Red Leaf? Sino ba si Redleaf? Ah, siguro sa casa na yun may babaeng pangalan Redleaf. Huwag mong sabihin maganda pa yon kay Prinsesa Mingyu. Hindi natin masasabi yun sa ngayon. Baka naman si Redleaf, mas masungit kaysa sa prinsesa. Hindi pwede yan. Kung sa bagay, wala na nga palang tatalo sa kasungitan ng prinsesa. Mali kayong dalawa. Huh? Hindi babae si Red Leaf. Down siya ng tsaa. Ano? Dahon ng tsaa? Tama. Diyan sinunod ang pangalan ng Red Tea House dahil may punong pula ang dahon sa likod nito. Pulang dahon? Tama. Minsan sa isang taon lang nagbabago ang kulay nito. Pinatutuyo ang dahon tapos pinakukuluan. Kapag ininom mo to, makakaramdam ka ng kakaibang lakas sa iyong pangangatawan. Kaya mahalan siya na yan. Kung ganun pala, may hilig sa tsa si Dr. Chan. Sinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. May lalaki bang pupunta sa isang tea house para lang uminom ng tsaa? Babae ang pinunta niya. Sira ka talaga. Bahala ka na. Charlie? Nanay ko po. Manang, kapag hinanap ako, sabihin niyo wala ako, ha? Oo, iyo. Mawalang galang na. Nakita niyo ba si Charlie? Pagpalain ka ng Diyos. Ang sabi sa akin ni Charlie, wala raw siya dito. Ha? Hindi ako marunong magsinungaling. Pero ayaw ka makita ni Charlie, Iha. Kaya kung ako sa'yo, uuwi na lang ako. Charlie! Charlie, lumabas ka dyan! Charlie! 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 Alam kong nandyan ka. Buksan mo tong pinto. Umuwi ka na. May sakit ako, Bianca. Ha? Anong sakit? May tigdas ako, nakakahawa. Hindi balay nagkaroon na ako niyan. Buksan mo na lang ang pintuan. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Umuwi ka na lang. Bakit mo ba ako iniiwasan, Charlie? Huwag mo nga ako pinipilit. Ayoko sinusundan ako. Iwanan mo na lang ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita pinipilit. Buksan mo sabi ang pinto. Ano ba, Charlie?
Walang niya ka! Walang niya ka! Makikita mo, may araw pa rin sa akin! Walang niya ka! Ikaw pala. Bakit, Gary? Gamitin mo to kung galit ka. Kunin mo na. Sa tuwing nalulungkot ako, nag-iensayo ako. Sa pamamagitan ng nakakalimutan ko ang aking mga problema. Pasensya ka na. Wala yan. Hindi talaga yung maiiwasan. Salamat, Gary. Bumuti ang pakiramdam ko. Kung po pwede, sa susunod ibang paraan naman ang gamitin mo. Pero... wala akong ibang alam. Espada lang. Ang aking alam. Sa ating buhay, tama na yung may alam tayo kahit isang bagay lang, Gary. Kung sa bagay, tama ka. Siya nga pala si... Huwag mo na siyang babanggitin pa. Tama na yung nangyari kanina. Bakit ba ang bait mo sa akin? Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako mabait tulad ng yung iniisip. Alam mo kasi, lumaki ako sa kabundukan. Wala akong kaibigan. Nang mamatay, ang mga magulang ko, si Charlie ang una naging kaibigan ko. Pagkatapos nakilala kita, si Justin naging kaibigan ko. 3 lang kayo. Alam mo ba, pinagdududaan kong ni Ama na may kinalaman siya sa pagkamatay ng aking mga magulang. Huwag kang mag-alala. Walang kinalaman dyan ang aking ama. Siguradong hindi siya. Malay mo nga, wala siyang kinalaman. Uy, mukhang sinisipag ka mag-ensayo, Gary. Gusto mo bang kwentuhan kita para lalo kang ganahan? Isang araw, may mama naglalakad. Napadaan siya sa isang magpuprutas. Nakita niyang maraming magagandang prutas kaya naisipan niyang bilhan ng kanyang ina. Kaya naman tinanong niya ang tindera, magkano po bang 1 kilong prutas ninyo, ha? Sumagot yung ale, hindi ako tindera, kundi nag-aalay ako. Ano ka ba? Hindi ka ba natatawa? O sige, magkikwento pa ako sa'yo. Isang araw, may isang magandang misis. Sinabi niya sa kanyang asawa na, alam mo, dear, dati hindi ako naniniwala sa impyerno. Nung pinakasalan na kita, bigla ako naniwalang meron pala. Teka nga, bakit parang may sumpong ka? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Ha? Kung may problema ka, Gary, bakit hindi mo sa akin sabihin? Teka muna, ano ba problema, ha? Naalala mo ba kung bakit gusto ko ng paslangin? Hindi ako pumaslang sa magulang mo, alam mo na yan. Nangako ka sa akin. Nahahanapin natin ang pumaslang sa kanila. Ano na ang nangyari? Wala pa rin hanggang ngayon. Sa simula pa lang, pambababae ng inatupag mo, Charlie. Nasaan na ipinangako mo sa akin?
Hindi yan totoo, Gary. Ikaw talaga. Isa pa nga pala, Ano naman ba? ayos lang naman sa akin kung ayaw mo akong tulungan. Ako na lang ang gagawa. Ang akin na lang, huwag mo nasaktan si Bianca. Bakit naman? Kasi, may gusto siya sa'yo. Imposible yan. Bakit ka ba ganyan? Wala kang pakialam. Nasasaktan na yung tao. Kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo na lang. Lalo lang kasi siyang nasasaktan. Pakiusap. Huwag mo siyang lokohin. Hindi ko siya niloloko. Sige na nga. Sasabihin ko na sa kanya. Sandali! Tuloy po kayo. Dito po sir, pasok lang. Maupo kayo. Ano pong gusto nyo kainin? Sabihin nyo lang. Gusto ko ng baka, isda at isang boteng alak. Isang boteng alak. Tsaka, lahat ng masasarap, dalhin mo dito. Ako ang magbabayad. Masusunod po. Waiter, sandali. Sa akin naman, 4 na siopaw at 4 na mami. Bilisan mo ha. Hoy, Ah, Bernie! sige po, sandali lang. Bakit ngayon ka lang? Bernie, gusto ka na. Mabuti naman. Heto, macho pa rin. Masaya ako nagkita tayong muli. Bernie, ang dami mong in-order. Mukhang gutom na gutom ka. Salamat at ililibre mo kami, ha? Bakit ako manlilibre? Dapat ikaw ang magbayad. Ang sabi mo sa akin nun, nililibre mo ako. Ako na nga itong nag-iimbestiga. Ako pa ang maglilibre. Bernie, parang hindi ka kaibigan. Konting trabaho lang. Nagre-reklamo ka na. Ano ka? Ikaw nga itong mareklamo. Sige, ikaw ang bahala. Hindi na lang ako magkikwento. Sige na, pumayag ka na. Paig ako, pero depende sa balitang sasabihin mo sa akin. O sige, ito ang una kong balita. Puspusan ang ginagawa nilang paghahanda sa pagtitipon. Lahat sila doon, abalang-abala. Walang bago, alam ko na yan eh. Ikaw magbabayad. Wala naman kasing nangyaring kakaiba nung umalis ako sa viewer. Tahimik ngayon doon. Anong klaseng investigador ka ba? Meron pa bang iba? Oo nga pala, nakalimutan ko. Si Chan Bao nga pala ang pinili ni Don Adolfo para mamuno sa viewer sa darating na palaro. Yun lang ba? Matagal ko nang alam yan. Hindi pa rin kita ililibre. Ang daya mo naman, dapat hindi na lang ako nagsalita. Hoy Bernie, sa ating dalawa ikaw ang malakas kumain. Lugi ako kung ako magbabayad. Hindi na ako malakas kumain. Hindi mo ba napapansin? Pumapayat na ako ngayon. Ikaw payat? Charlie, Bakit? patawad. Hindi ko sinasadya. Akala ko kasi wala ka na interes tulungan ako. Yung pala inutusan mo si Bernie. Ay, huwag mo nang isipin yon. Magkapatid naman tayo, hindi ba? Sa susunod sana, konti lang ang orderin mo. Ang mahal kasi. Ano naman? Alam mo ba nakakaalis na sama ng loob ang masarap na pagkain? Paano yan? Malapit na ang palaro. Hindi tayo makakapunta. Ano nang gagawin nating dalawa? Huwag kang mag-alala. Nakalimutan mo yata ang isang bagay. Ang alin? Na ang iyong kaibigan ay matalino at maaasahan at palaging handa sa lahat ng bagay. Isa pa, meron ako naisip na paraan. Sigurado masusurpresa ka. Hintay mo lang. Pero nag-aalala ako. Huwag ka na babalik dito! May away yata doon. Tara, puntahan natin. Ano ba? Makulit to! Sino kaya yan? Huwag kang iinom dito kung wala kang pera! Tandaan mo yan! Tayo na! Wala naman palang pera. Tayo na, umuwi na. Halika. Ha? Nangyari nito ah. Kailangan ko siya. Kailangan ko ang aking red leaf. Nasaan ka? Papapasakin ka rin. Ha? Charlie, ang swerte ko naman! Mali ka, hindi ka ito. Pahingin naman ako pera, sige na! Huwag mo nga Sige na, hawakan, maglabas ka wala naman ng akong pera! Hindi ako naniniwalang wala kang Wala pera. sabi. Si Gary, Wala siya, ka ba baka may talagang pera? Ikaw? O, teka, huwag mo na akong hawakan. Pera? Malaking tulong ito. Salamat, Gary. Sige, Sa wala labas naman. kompleto ng pera ko. Alam mo, nagtataka ako bakit kaya balik ng balik si Dr. Chan sa beer house na yun. Aba, malay ko. May nakapagsabi sa akin noon na may babae daw doon. Hindi eh. Para talagang may problema si Dr. Chan. Hindi naman siya dati pumupunta ron. Pero ngayon, palagi na siya ron. Siguro, sa tingin ko may problema siya. Ay, yun na nga. Ano pa nga ba? Kaya siya pumupunta doon dahil kailangan niya ng aliw. Kaya lang nakakainis siya. Kung gusto niya magpaligaya, bakit siya sa atin kumukuha ng pera? Bakit?
Gary, hindi mo ba napapansin mukhang maganda ang panahon ngayon, ha? Halika, magpahangin muna tayo sa labas. Tayo Oo. na. Tagumpay ako, sa wakas nakuha ko rin. Dr. Chan, mukhang masaya ka na. Oo Maganda naman. babae ba nakuha mo? Tumigil ka nga dyan. Ay. Prinsesa. Listangan! Dr. Chan! Ayokong tumabi sa taong marumi. Naligo ka ba, ha? Magpakita ka ng respeto at paggalang. Hindi kami mga bayarang babae. Ay, pero hindi niyo siya kailangan saktan. Kamahalan, Sinabi ko na sa'yo noon, ayoko sa mga taong tulad mo. Wala akong tiwala sa'yo noon pa. Sa ginawa mo ngayon, sapat na yun para paslangin kita. wala akong ginawang masama. Mali ang iniisip mo sa akin. Eto, tingnan mo. Ayan. Red leaf. Ito ang sinadya ko doon sa kasa. Iilan lang ang dahon na yan sa mundo. Ayaw nilang ibenta sa akin. Pero sa kapipilit ko, pumayag din sila. Yun nga lang, malaking halaga ang binayad ko. Yun naman pala. Pumupunta ka sa bahay aliwan para lang dyan? Hindi ito basta dahon lang. Yung hinuli kong paru-paro kasama itong red leaf ay mabilis ang gamot para bumalik sa dati ang iyong kagandahan. Gamit ang pulbos ng paru-paro at iba pang sangkap kasama nito ay mabilis ang panlaban sa iyong karamdaman. Iinumin mo lamang ang gamot. At sa loob ng 4 na oras, babalik ka na sa dati. Ganun pala. Kamahalan, mukhang nagkakamali kayo na akala sa kanya. Kapag hindi totoo lahat yan, mananagot ka sa akin. Hay, kung ayaw mo, di wag mong inumin. Nagbibiro lang. Pasensya ka na. Matagal din kitang kinulong. Pero malaya ka na. Paalam. Aray ko. Aray. Si Prinsesa. Napakalakas niya. Konting kungfu lang, napilayan niya na kaagad ako. Paano na lang kung nilakasan pa niya? Totoo nga palang balita sa kanya. Masungit siya at hindi palang ngiti. Pero ganun pa man, mabuti pa rin ang kanyang puso. Tapos na. Aray ko! Ay, naku naman. Ay, pabihira. Natapon pa, sayang. Ay. Gumamit ka ng hamog sa paglinis ng iyong mukha. Ipahid mo ang kalahati ng gamot na ginawa ko sa iyong mukha. At ang kalahati naman iyong inumin. Pagkaraan ng 4 na oras, makikita mo na ang resulta. Wow! Ang galing! Totoo nga! Ang galing! Naging tagumpay ang gamot ni Dr. Chan. Dapat magdaos tayo ng isang pagdiriwang. Oo nga, maganda yung naisip mong yan. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap ni Dr. Chan, dapat kumain naman tayo sa labas. At si Prinsesa Mingyo magiging taya. Dapat manlibre siya. Yay! Ang palaro ay nalalapit na. Kakailanganin natin ng pahinga. Makakaalis na kayo. Ano? Hindi pwede yan. Tagumpay naman ang gamot, hindi ba? Dapat kahit papaano pasalamatan mo naman si Dr. Chan.
Sumunod ka sa akin. Bakit ba? Bakit mo siya dinala sa loob? Pagkatapos ng lahat, itong igaganti niyo sa kanya? Huwag niyo naman siya pagalitan. Huwag kang maingay dyan. Pwede ba itiko mo yung bibig mo? Pasensya na. Ipinagtatanggol ko lang ang kaibigan ko. Kasi palagi niyo na lang siya sinasaktan. Kamahalan, hindi nyo na kailangan magpasalamat. Masaya akong paglingkuran ka. Hindi ka ba natatakot na paslangin kita? Kung gagawin nyo yan, sino nang gagamot sa inyo pagdating ng araw? Ang pinakaiiwasan kong mangyari, magkaroon ng utang na loob. Alam mo ba, mabubuhay ako kahit wala ka. Kaya pwede kitang tapusin. Kung ayaw nyo ako makatulong, bakit hindi mo tanggapin ang aking pakikipagkaibigan? Ito ang iyong tatandaan. Hindi ako tanga para hindi mapansin. Ang talagang intensyon mo sa akin, kaya mag-ingat ka sa kilos mo. Ito ba yung gamot ninyo sa inyong palasyo? Oo. Ginagamit nyo itong panggamot ng mga sugat? Hindi ba mahirap yun? Para bumilis ang iyong paggaling, inumin mo at ipahid ang gamot na yan sa loob ng 3 araw. Huwag kang maninigarilyo at iinom ng alak. Huwag mo rin kalimutang kumain ng maraming gulay. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Teka, magkano po ba yan? Di ko maintindihan. Akala ko pa naman, nagbago na ang kanyang ugali. Masungit pa rin siya tulad ng dati. Nakakainis talaga siya. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Alam mo, pagkatapos siya pagalingin ni Dr. Chan, hindi man lang siya manlibre. Kahit isang beses lang. Masama ba naman yung Gary? Hindi ko maintindihan. Nagagalit ka dahil hindi ka nalibre? Ang babaw mo naman kung dahil lang doon, Charlie. Teka nga, hindi yung kababawan. Masasarap na pagkain na pinag-uusapan natin. Ano ka ba? Simula nang dumating tayo dito, hindi pa tayo nakakain ng masarap. Naalala ko tuloy, ang masasarap na lutong pagkain sa aming bahay. Sana matikman ko na ulima ngayon. Ang masarap at matabang alimango. Ang sarap nun. Pati na rin ang nilagang isda na palagi niluluto ni Gigi. Ang sarap. Gary, parang totoo naririnig ko siya. Nariyan talaga siya. Tingnan mo. Ha? Ah! Takbo na! Teka lang! Charlie! 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 Narito lang siya kanina. Bakit bigla na lang siyang nawala? Nasaan kaya siya? Mabuti hindi siya nakasunod. Teka nga muna sandali. Baka narito si Gigi? Oo nga, no? Baka dahil sa'yo. Anong ako? Anong pinag-uusapan niyo? Wala. Pinag-uusapan namin yung asong humabol sa aming Oo, kanina tama. sa palengke. Sa sobrang payat kasi ni Gary, akala nung aso buto siya. Huwag ka nang magsinungaling, sigurado may ginawa kang kalokohan. Paano mo yung nahulaan? Madali lang naman, dahil kapag walang katuturan ng sinasabi ni Charlie, sigurado may kalokohan siya. Ang galing. Paano ba yan? Kilalang kilala ka talaga ni Camille. Nagkakamali ka. Sinabi ko lang yon dahil para maiwasang magalit sa kanya kamahalan ko. Wala akong ibig sabihin yun doon. naman pala. Gumawa pa ng dahilan. Bakit namumula ka? Umamin ka na, wala namang masama kung... Charlie, tingnan mo. May parating. Nasundan ako. Charlie! Ikaw pala. Mabuti naman at nakita rin kita. Gigi, sinurpresa mo ako. Mabuti at napadala ka. Kumusta ka na, ha? Charlie, bakit parang hindi ka masaya? Ayaw mo ba akong makita? Anong hindi masaya? Masayang-masaya nga ako. Tignan mo, nakangiti pa nga ako.
Kung hindi dahil sa iyong sulat, hindi sana ako pupunta dito. Mabuti nga't sinamahan pa ako ni Gigi. Kumusta na, Papa? Matagal Kumusta tayo hindi na, nakita. anak? Masaya ako at sinama mo si Masaya Gigi. ka. Salamat naman. Aray, masakit yan. Hindi mo ba katitigilan, aray? Tama na kayong dalawa dyan. Halika, dito po tayo. Mukha po kasing hindi ganun kasi ang pagbati niyo sa isa't isa. Tama. Nagkakasakitan yata kayo. Wala kami Aking akin, anak. Ganyan ba kayo magbahalan? Mahal ko siya. Teka po, Hindi hindi ba? naman kaya masama ang loob niyo sa isa't isa? Hindi naman. Wala kami samahan na loob. Hindi ba? Gusto ko munang maupo, pwede ba? Sige po, Doraemon. Sige, Papa. Maupo ka. Alam niyo bang 4 na beses kami kung kumain dito? Salamat. Maganda ang lugar na to at malinis pa. Meron pa magagandang babae. Kaya kung ako sa inyo, dito na rin muna ako titira. Kung sa bagay, mukhang masaya ang lugar na ito. Dito na rin kami pansamantala. Hindi na ako lilipat. Masakit na ang mga binti ko. Gusto ko magpahinga. Dito na lang kami. Araw-araw na lang, nagre-reklamo ang papa mo na masakit ang binti niya. Matanda na kasi siya, kaya palaging nirarayuma lalo na pagbalamig ang panahon. Minsan pa nga, hindi siya makalakad sa sobrang sakit. Talaga? Tama na yan. Huwag kang makikinig dyan kay Mayordomo. Nagsisinungaling lang siya. Ang Pero- totoo niyan, malakas pa ang aking pangangatawan. Tignan mo, anak. Ramon, Tama na yun, Papa. Parang may nabali yata. Wala ito. Malakas pa ako sa kalabaw. Kaya huwag mo akong alalahanin. Ikaw ito ang aking inaalala. Huwag Aray, po kayo masakit. mag-alala. Maayos ako. Marami yata ako natutunan sa inyo. Kayo ang nagturo sa akin maging matinik at maging wais. Kayo ang inspirasyon ko. Kaya hindi ka dapat nag-aalala sa akin. Tama ba ako, Papa? Tama lang raman yung dalawa. Sino ba sa inyong nagugutom na? Magluluto ako ng pagkain. Gusto niyo Talaga? ba? Magluluto ko. Mabuti ka Gusto ko naman. yung ano niya. Gutom na Naalala ko gutom na palagi ako. masasarap ang pagkain. Hindi ba, Gary? Oo, tama ka. O sige, diyan ka lang. Aray, ang paa ko. Bakit ba? Pasensya ka na. Hindi naman kita inaano ah. Bakit ka nangaapak? Nakita niyo yun? Sira na yata ang ulo nun eh. Ito pala ang plano mo. Oo. Hirap na kasi tayo makapasok sa viewer. Kaya hiningan ko ng pabor ang papa at pinapunta ko rito. Tama siya, Gary. Makakapasok ko yung muli sa viewer dahil may imbitasyon ako mula sa kanila. Sa pagbabalik natin sa viewer, sigurado magugulat sila at tiyak malalaman na natin ang katotohanan. Katapusan na to ni Don Adolfo. Pero hindi pa natin sigurado kung talaga may kinalaman siya. Alam mo na, wala tayong hawak na ebidensya. Oo nga. Ito na. Ah, 3 buwan nga tayong tumira doon sa viewer. Pero wala pa rin tayong nalaman. Siguro, tangalan talaga tayo at wala tayong napansin. Wala kayong pagkukulang. Matalino lang talaga si Don Adolfo. Ginawa niya ang lahat para mapagtakpan ang kanyang mga plano. Hindi madali kahit kanino ang makaalam ng kanyang binabalak o mga gagawin pa niya. Tama po ang inyong mga sinabi. Kailangan natin ng ebidensya. Tama ka. Dahil kung hindi, tiyak makakataka siya. Masasayang lang ang ating pagod. Dapat meron tayong katibayan. boss, makinig ka. Alam nyo, napansin kong malaki na ang pinagbago ng anak mo. Hindi na siya tulad ng dati. Talaga? Ano? Anong sabi niya? Anong pagkakaiba? Ha? Huwag mo sabihin hindi na ako kasing gwapo tulad noon, ha? Huwag kayong tumawa. Kung gwapo ako noon, gwapo pa rin ako ngayon, kaya walang pagkakaiba. Kayo talaga. Kaya ka lang naman naging gwapo. Ano? Dahil nagmana ka sa akin. Ikaw? Teka muna. Hindi, no? Ikaw naman, mali ang intindi mo sa sinabi ni Mayordomo kanina. Ang ibig niyang sabihin, ginagamit mo na ngayon ang tamang pag-iisip at hindi ka padalos-dalos sa mga desisyon mo tulad ng dati. Ano uli? Tulad ng dati? Ano ba ang tingin niyo sa akin noon, Papa? Wala akong utang? Hindi naman, anak. Makinig ka. Ako ang pinakamatalino sa lahat. Ang pinakagwapo at wala nang tatalo pa sa akin. Pinakamatalino at pinakagwapo sa lahat. Inggit lang kayo. Narito na! Buti naman. Kanina pa ako nagugutom. Isda yan Ang bango nakita ko naman. pa. Mukhang masarap nga yan. Eto pang isa. Kumain muna kayo. Kukunin ko pa yung isa sa loob. Sige na, magsikain na kayo. Sa'yo muna yan. Camille, sandali lang. Saan ka pupunta? Sabay ka na. Hindi kami sanay na kumain na may kasabay na ibang tao. Minsan lang naman to. Sige na, pumayag ka na. Sinabi na ayoko. Sige na, Camille. Ayaw niya. Mainit siguro ang ulo. Diyan ka? Saan ka Tulungan pupunta? mo ako, Gary. Hindi naman ito ang viewer, ah. Don Ramon, Bakit? bakit nandito kayo? Ikaw, bakit ka narito? May dinadalaw ako. Ako, binibisita ko ang taong pinupuntahan mo. Ha? Si Don Ramon kasi, ang tatay ni Charlie. Sinabi. Si Charlie? Anak niya?
Oo naman, tatay ko siya. Hindi ba, Papa? May reklamo. Bakit parang nagulat ka? Maupo kayo. Anak ka pala ng may-ari ng isang malaking palaruan. Anong malaki palaruan? Kumpara sa viewer, para lang kaming duwende sa liit. Gusto mo, pakasal tayo. Para lumaki ang aming palaruan. Naku po, may nasabi ako masama. Kumain pa kayo. May ulam pa. Halika, kumain ka. Mukhang masarap yun. Ayan, kompleto Aba, na. paborito ko yan ah. Yan. Meron ako sasabihin sa'yo. Doon muna tayo sa labas. Bianca, mamaya na. Nandyan ang pagkain at gutom na rin ako. Pero Charlie... Sandali, kaibigan ka ba ni Charlie? Mabutit narito ka. Halika, saluhan mo kami. Oo nga naman, Bianca. Halika, kumain ka. Maupo ka dyan. Kain tayo lahat. Sige na, huwag ka Kumain mahiya. ka lang. Eto, kainin mo yan ha. Ay, nakalimutan ko. Hindi ka pala kumakain ng Hayaan mo sili. na. Akin na lang. Kami na nga yung... Mag-ingat ka nga. Eto, gamitin mo yan. Salamat. Ayan. Hindi ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo ipakilala? Mukha siya mabait. Ako nga pala si Gigi. Mamaya na. Kumain muna tayo. Sige na. Huwag kang ganyan. Narito na lang din siya. Bakit hindi mo siya pakilala sa aming lahat? Siya si Bianca. Anak na may-ari ng viewer. Di ba sila yung kaaway natin sa palaruan? Sa palagay ko, kailangan ko nang umalis. Sandali Teka lang, muna. Bianca. Hindi naman sinasadya ni Gigi. Ang sinabi niya. Sandali nga muna. Hindi porket masama ang ugali ng kanyang ama, ibig sabihin magiging masama na rin siya. Tama ba? Huwag mo silang pansinin. Kain na. Sige, kumain ka na. Patawad kung may nasabi akong masama. Huwag mo naman sana akong sungitan. Tama na, Gigi. Ako bang masungit? Kung hindi ka masungit, hindi ka aalis. Sasama ang loob naming lahat pag hindi mo kami sinabayang kumain. Bianca, huwag ka muna umalis. Dito ka muna. Tama si Gary, huwag ka muna umalis dito. Kumain ka muna. Maupo ka. Siya nga pala, Charlie. Ha? Kumain ka ng marami. Maputla ka kasi. Siguro hindi ka nakakatulog o nakakakain ng maayos dito. Ganun ba? Ayos naman ako. Siguro noon hindi ako nakakatulog. Pero sa ngayon, Siguro? ayos na ako. Yun ang mga panahon na naroon ka sa Casa Viewer. Ngayon ko lang nalaman na hindi ka pala masaya sa viewer. Pasensya ka na kung napabayaan kita. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Anong ibig mo sabihin? Pero... Sandali. Wala naman akong ibig sabihin na. Bakit ba palaging mali ang intindi mo sa akin? Mula pagkabata, sabay na kaming lumaki ni Charlie at wala kaming tinatago sa isa't isa. Sinasabi namin ang gusto namin. Nakakatawa talaga siya. Kahit ano, kinikwento niya. Kung maririnig mo na sana ang iba pa niya mga kwento, sigurado ako matutuwa ka. Sige na, kain na tayo. Tama na nga yung daldal. Sige na, kumain na tayo. Lumalamig ang pagkain. Tama po Sige kayo po. pa. Kumain na lang tayo. Ito, Gary. Sige Ito, po, Bianca. salamat po. Itong sa'yo, Ito, Gigi. kumain ka pa. Charlie, kumain ka ng pipino para lalo kang lumakas. Charlie, hetong kamatis. Masarap yan. Mas masarap ang pipino. Mas malasa yan. Mas maganda sa katawan ng kamatis. Damihan mo pa. Huwag yan. Pipino ang mas masarap. Kamatis Malutong ang mas yan at masarap. nagpapaganda pa ng Hindi ang kutis. pipino. Hindi masarap ang pipino. Medyo mapakla. Kamatis na lang. Damihan mo Oh, ayan, pagkain ng ubusin mo kamatis. yan, Tama ha? na. Labas. Teka. Bianca. Bianca, alam ko mabait ka sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Kasi... Pumunta ako rito para tayo mag-usap. Tungkol sa ating dalawa. Mabuti naman kung ganun. Gusto rin kita makausap tungkol dyan. Alam mo kasi, hindi tayo bagay. Hindi bagay. Mali yata ang pagkakasabi ko. Ang ibig ko sabihin, kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Parang isang kapatid, yun lang. Alam ko kasing naging malapit tayo sa isa't isa. Pero,
Mali ang iyong akala. Wala akong gusto sa'yo. Kaibigan lang kita. Kung ganun, mali ako. Hindi porket sinusundan kita, meron na akong pagtingin. Gusto kita bilang kaibigan. Sayang naman yata ang pinagsamahan natin dun sa Casa Viewer. Kung kakalimutan lang lahat yun, bilang kaibigan, nag-aalala ako sa'yo. Tama si Gary. Pag may kaibigan ka, mamahalin mo rin sila. Tama ba? Mahal kita bilang kaibigan. Hindi na pwede humigit pa doon. Sayang naman ang buhay kung iibig lang ako sa isa. Tulad na lang ni Gary, ni Justine, ni Dr. Chan, lahat sila mahal ko. Pero kaibigan lang. Nakakahiya. Mali ang iniisip ko. Hindi na siguro importante kung sino ang nagkamali. Marami na rin naman ako naging kasalanan sa'yo. Sana naman, mapatawad mo ako. Huwag mo na yung isipin. Ang maganda, nagkaintindihan na tayo. Pagkatapos ng lahat, magiging magkaibigan pa rin tayo. Siya nga pala, kailangan ko nang umuwi. Hanggang sa muli, paalam. Totoo ba ang iyong mga sinabi? Kaibigan lang talaga ang tingin mo sa akin? Akala ko pa naman mahalaga ako sa iyo. Kung kailan pa naman malakas na ang loob kong sabihin sa iyo ang aking nararamdaman. Saka mo sasabihin sa akin, kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Patawad. Umiiyak ka ba? Bakit naman ako iiyak? Iinom ako, sama ka? Ha? Sige. May problema ka ba? Waiter! Bigyan mo pa ako ng alak! Opo, sandali lang. Tama na yan. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, sige, uminom ka. Sino nagsabi sa'yo masaya ko? Masama ang loob ko! Hindi alak ang solusyon sa problema. Bakit kailangan mo pang uminom? Hindi mo na kaya. Ano bang alam mo, ha? Umibig ka na ba, Gary? Alam mo ba, pakiramdam na nasaktan? Kung hindi mo pa yun nararanasan, huwag ka na lang makialam! Tama na, Bianca. Umalis ka na! Umalis ka, sabi! Hindi mo ba ako naririnig? Hindi kita kailangan! Bilang anak na may-ari ng viewer, kailangan sumunod ka sa lahat ng gusto ko! Kung gusto ko ng hangin, nakukuha ko ang hangin. Kung gusto ko ng ulan, binibigay nila sa akin ang ulan. Mula pagkabata, nakukuha ko ang lahat ng aking ibigin at gustuhin. Pero bakit hindi ko siya makuha? Bakit? Bakit kung sino pa ang aking mahal yun pa ang ayaw sa akin? Ano pa bang wala sa akin? Ano pa ba? Bianca. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iiwanan. Inay! Inay!
Inay! Sa'yo pala ay may Inay! pagtingin. Di Inay! halos di ka kausap, hindi binibigyan pansin. Sang ihip ng hangin, Gigi! Ano nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin! nagbulong Humingi kayo ng tulong! pag-ibig. Tumawag kayo ng doktor! Bilisan nyo na! Di man Charlie. narinig Iiwan na kita. Hindi ka aalis! Hindi mo ako iiwan! Huwag ka magsalita ng ganyan! Ano nangyari sa prinsesa? Nahulog siya. Nangyari yun nung nakikipaglaban siya kay Don Renato. Nahulog siya sa bundok. Ano gagawin natin? Hanapin ko siya. Buhay pala si Don Renato. Hindi pala siya patay. Siya pala ang pinuno ng Heaven's Gate Gang. Paano ba yun? Ano yung gagawin natin? Pilitin maglimutin ka. Pag-ibig di mag-iiba. Ikaw ang tanging mahal na nagbigay kulay sa aking buhay. Saya wala nang papantay. Puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-iisa. Ikaw o aking sinta ang siyang sasagip sa puso kong nabihag mo na. Sa ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig. Di man narinig ang puso ko'y sadyang naglalambing. Di